Are you afraid of becoming an irregular student, but don't know exactly the reason why a student becomes irregular? In this video, I will tell you exactly what are the common reasons why a student becomes irregular. So first guys is if you failed a subject. Second, if you drop out. Ang pangatlo ay when you didn't meet the prerequisite subjects. Ito ay tulad na lamang ng mga subjects na Accounting 1, Accounting 2, Intermediate Accounting 1, Intermediate Accounting 2, Intermediate Accounting 3. Number 4 is when you overload or underload of units. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kapag ikaw ay nag-overload of units, dagdagdag ka, halimbawa na lamang ay 29 units ka, pero ang regular students ay nasa 24 or 27 units lang. Ang tawag po doon ay overload of units. Kapag naman kinailangan mo mag-underload of units, ang halimbawa nito kapag kinailangan mo mag-part-time muna. Kaya kailangan na yung iyong schedule ay sumakto sa schedule mo ng pag-aaral. May time ka sa pag-aaral at may time ka din para sa trabaho. Ito ay nangyayari kapag kailangan mo magbawas ng unit para mapasukan mo pa ang trabaho mo. Kaya naman ito ay nagiging dahilan din para ikaw ay maging irregular student. Ang number 5, kapag ikaw ay nag-shift ng course. Halimbawa ay nag-shift ka from accountancy to tourism. So ang mangyayari dito ay may makikredit na subject. Halimbawa na lang ng accounting 1 or kaya yung mga subjects na minor. Ngayon, ang mangyayari dyan ay may makikredit pero hindi lahat dahil hindi naman parehas ang mga subject ng accountancy at tourism. Hindi sila aligned. So, magiging dahilan din to para maging irregular ka. Ang pang-anim naman kapag ikaw ay late enrollees or transferee. Kapag ikaw po ay late enrollees, magiging irregular student ka dahil ito ay halimbawa na pumasok ka na ng second semester. So, dapat, di ba, ang start natin is first sem. Ikaw ay considered as late enrollee, kaya magiging irregular ka. Ngayon, kapag ikaw naman ay transferee student, no, ang mangyayari din sa iyo ay irregular dahil iba-iba schools at iba-iba din ang mga ino-offer nila na subjects or curriculum guide. Hindi sila pare-parehas ng mga subject. Ibig sabihin nito, may mga subject na wala dun sa previous school na pinasukan mo at mayroon dito sa current school. So, kung meron silang subject dito, wala dito sa isang school mo, magiging irregular students ka kasi magkakaiba sila ng mga subjects. Ang pang-pito naman ay mayroon kang special cases. Ano po ang mga special cases? Ito po ay kapag meron kang health issues, financial issues, or financial problem, and mayroon ka ding personal matters na nakakaapekto sa enrollment mo. All and all, guys, ikaw ay magiging irregular students kapag na-fall ka sa mga reasons na to. Tunay na mahirap maging irregular students dahil hindi ka nakasabay ng mga kaklase mo na mga ka-same batch mo. Pero, hindi porket mahirap maging irregular students ay hindi ka na graduate. Maling mindset po yon. Dahil ang mga irregular students, actually, sila ay nagtatap pa sa mga board exam. Kaya kung ikaw ay irregular students, huwag kang panghinaan ng loob. Bagkus ay galingan mo lang lagi at tiyagain mo lang. Kasi wala namang masama mag-irregular students. Ikaw ay estudyante pa rin. At mahahabol mo pa din naman ang mga subjects mo. Huwag ka lang babagsak. Basta lagi ka lang magdasal at gawin mo ang best mo. Kaya huwag ka panghinaan ng loob. Galingan mo lang. Anong accountancy mo? Share mo naman. Thank you.